Magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Narito muli tayo sa isang araw ng talakayang KKK, Kalikasan, Kaalaman at Kaunlaran. Para po sa araw na ito, makakasama po natin ang ating mga kasamahan mula sa UP Diliman Environmental Management Office o UPDEMO. Ang komunidad ng UP Diliman ay binubuo ng mga propesor, kawani, mag-aaral at mga residente na nakatira sa paligid ng campus. Ang UP Demo ay ang sangay ng UP Diliman na nangangasiwa sa pagpapatupad ng waste segregation at waste management sa mga komunidad ng UP. Alam niyo po ba na mayroong materials recovery facility na sarili ang UP Diliman? Ilan lamang po yan sa ating tatalakayin ngayong umaga, pati na rin ang mga best practices ng UP Demo pagdating sa environmental management. Po siya. So, bilang panimula po, pwede po ba silang magpakilala? Ate. Good afternoon po. Rosie Donis po. Ako po yung sa training extension ng UP Demo. Ako din po yung in charge sa mga trainings and nag-orient po ng ating mga bisita dito sa Diliman Environmental Management Office. Ayan. So, ako naman, si Annalyn Y. Shoson. Ako ang administrative staff dito. So, all around ako sa admin. All admin tasks sa akin na pupunta. And yun nga, kapag may mga training, seminars, ina-assist ko si Miss Rose if needed. Ay. Okay. Thank you po, Miss Anne. Thank you, Miss Rose, sa pagsama niyo po sa atin sa hapon na ito para po sa isang talakayan tungkol po sa UP Diliman Environmental Management Office. So, paano nga po ba at kailan nagsimula ang UP Demo? Ang UP Demo po, na-create siya nagsimula siya sa isang task force lang since year 2000 with under Professor Armando Basog. Doon siya nag-start na makilala sa UP. Pero kung titingnan mo yung history niya, wala pa yung RA 9003, nagpa-practice na po talaga ang UP ng good practices ng solid waste management like yung segregation, composting. Mas naging expertise na lang din ito ni task force mula nung year 2000 kasi dumami yung mga nagka-interest sa naging under ni University of the Philippines ni UP. So pero dati ang nag-handle talaga kay task force ay ang barangay UP campus. Tapos yun nga po since 2000 unti-unting nakilala si task force, then dumami din po ng dumami yung mga staff namin dito. Dati kasi pa isa-isa lang so hindi po lahat nakikater yung mga areas. Hanggang sa na-realize ni UP na yung kahalagahan ng segregation or yung mga gawain ni task force, doon po nagkaroon ng mga non-UP contractual. So ako po, pumasok ako sa task force since 2011. So, naging non-UP din. Dati hindi ko naman alam yung mga gawain ng isang solid waste management at ng task force. Dati po kasi si task force nakalimit lang yung gawain namin noon Solid waste lang talaga yung aming ginagawa. So meaning hindi namin hinahandle yung mga hazardous waste. Noong 2019, naging na po kami, opisina. So mas lumawak po yung mga gawain namin. Tapos nagkikater na rin ng mga hazardous like yung mga busted lamps, then yung mga iba't iba pang ng hazardous waste. Pero under po siya ng PCO. Yung po namin, pinakang talaga, sa ngayon, mas ma-educate pa yung mga tao, mas lumawak yung kaalaman about segregation. Kasi po talagang, kumbaga, ang batas natin year 2000 pa, RA 9003. Pero kung titingnan mo, sobrang iilan lang talaga ang sumusunod. Bilang na bilang lang sa yung mga sumusunod. Kasi meron tayong mga data. So,
Although may nabago naman, may nabago. Marami ang naging aware dahil nga po nagbibigay tayo ng mga training sa academic, sa building administrator natin, tinitrain po natin yan. Then, nagbibigay din po tayo ng mga orientation sa mga estudyante. Lalong-lalo na kapag unang pasukan ng ating mga estudyante. Kaso nga, nung nagka-pandemic, na-stop po yung mga trainings. Ngayon po, unti-unti na tayong bumabalik na naman para magbigay ng mga kaalaman ulit sa mga estudyante. Ayun po. Banggit niyo po kanina na dati task force lang po ang solid waste, no? Mas ngayon naging isa na siyang ganap na opisina. Ano po yung mga parang challenges nyo yung nagsimula kayo sa pagiging task force? Ano yung mga challenges nyo ng task force pa lang po kayo na ngayon bilang opisina na kayo is parang nasagot na kahit pa paano? Pwede pong Um, operational, ang ganun. mas po, parang mas na na namin yung ngayon kasi mas napapakinggan na po yung mga kung ano yung mga kailangan ng isang opisina, ng isang opisina as demo, as Diliman Environmental Management Office, mas madali na pong lumapit in terms of mga budgeting, ganyan. Tapos yung mga naman, nagkaroon po ng hatian sa mga trabaho. So medyo nai-align po yung mga trabaho ngayon. Although nadagdagan, pero may mga po, mas maraming katuwang dun sa mga gawain. Yung challenges po is talagang ang kalaban number one namin is attitude ng mga tao. So since attitude, ma-attitude talaga. As in, kasi literal, pag hindi mo nabantayan, unsegregated po talaga yung mga waste. Tapos, feeling kami, dahil kami yung naggagawa sa gawain na ito, kami yung gumagawa ng mga bagay-bagay na ito, feeling nila, trabaho namin talaga yung kung ano man yung gawain dun sa solid waste. Parang, tingin ko, parang although nai-educate pero hindi ganoon ka seryoso yung iba na sa puso sana yung segregation at source man lang mabawasan. At saka syempre yung din yung isa sa challenging yung workload namin sobra-sobra ganyan. Tapos without benefits pa rin, marami pa rin ang mga non-UP. So, yun, nagtatrabaho ng sobra na walang benepisyo. Isa yun sa mga ano pa ba? Sa mga din po, mga pangangailangan sa mga like yung needs namin sa mga areas namin. Katulad ko po, dahil ko po yung training na solid waste, challenging sa akin yung hindi kumpleto, yung para maipakita mo ng mas maayos sana kasi yung ano ba talaga meron sa solid waste kasi po kulang pa siya sa tingin ko na wala pa yung mga ibang makinarya or mga iba't ibang kailangan. Yun pa yung mga challenging sa akin. Ngayon po ba, ma'am, anong po or area po or buildings ang sineserbisyohan po ng UP Demo? Ngayon po, halos lahat naman na nakikater na ni Demo. Kasi po, bali, sabi ko nga po kanina, nagkaroon ng hatian dun sa mga trabaho. Si Barangay UP Campus, siya yung may obligasyon dun sa area niya, then yung nakolekta niya, dadalahin po yun dito sa Demo. Tapos kami naman po, sa area 1, 2, 3, yung residential namin, Bilis ENB, Hardin ng Rosas, ngayon, ang naidagdag po sa amin yung canteens, yun. Mas marami po kasi ang mga kitchen waste or food waste nang nakukolekt sa canteens. Ayun po. So, ma'am, actually, nung time na nasa area 2 pa kayo, familiar ako dun sa MRF natin doon na napakaayos talaga at talaga namang very organized and may mga produce din. Maganda talaga siya actually. Paano yung challenges nyo na kailangan yung ilipat yung ating MRF dito sa bago ninyong lugar sa City Garcia?
May mga Hindi na-encounter naman ba kayo? po kami masyadong nahirapan. Pero naman, hindi naman po na masyadong nahirapan kasi malawak naman po itong nilipatan namin. So dito, kailangan lang talagang yung mga facility, kailangan lang talagang i-provide ulit. Tapos yung mga sistema, kailangan lang talagang i-organize. Pero ano, in terms of hirap, hindi naman ganun. Kasi mas napagaan pa nga po dahil nga may mga additional na kaming vehicles compare dati na kariton yung ginagamit. Ayun. Mas okay na. Di ba nabanggit mo na familiar ka dun sa area 2 natin? Kung nakapasok ka, baka naalala mo yung bioreactor, yung malaking ano, yun lang talaga yung medyo naging ano sa amin challenge kasi malaki siya and mabigat. So yun, tinulungan kami ng contractor na gumagawa dun, yung building doon na i-transfer siya dito. So ang pinaka-challenge lang talaga sa amin is yung mga machineries na i-transfer. Pero for other stuff naman, mga papers naman sa office madali siyang kuhanin, and then siguro ang pinaka nakakahinayang yung mga fruiting trees na naiwan namin doon, yung Davao Suha, hindi namin napaboling, hindi namin masarap kasi tagay. Isa yun sa mga yon. So yun lang, mga fruiting trees na gusto namin i-transfer, hindi namin na i-transfer. Pero isa na rin na magandang nangyari sa amin is malawak itong stud farm, mas marami naman yung areas namin na pwedeng pagtaniman ulit. Dun sa paglipat natin ng parang bagong lugar, after po ng paglipat natin, may mga upgrades po ba na nagawa sa demo, operational gamit, or kung hindi man po na nasa inyo na yung upgrade, or may mga plans of upgrading po ba sila? Yes, mga machineries pa rin. Dito kasi nakakahiram na kami sa JSA nung mga cheaper, yung mga para sa maliliit na sanga, nahihiram na namin siya. And we also have the option na manghingi ng help dito sa may Anden, ate ba yun? Anden ang nahihiraman namin ng tractor para ma-flatten out naman yung mga branches din or maitulak ulit yung mga compost areas namin. For the upgrades, yun, una machineries, pangalawa ito mismong facility natin. So may mga naka-line up na tayong requests, naka-line up na tayong mga inspections and quotations para ma-renovate yung mga electrical lines, water lines, mga ganyan. And ano pa ba? Siyempre, sa staffing. So, nabanggit ni Ms. Rose kanina na marami pa sa amin ang non-UP staff. So, ang aim talaga is soon may convert or maging non-UP if not permanent na yung mga staff dito sa demo. Totoo po yun, no? Na yung malaking concern din talaga natin sa UP when it comes sa procurement ng mga ating mga kagamitan at permanency ng ating mga staff. So, it's a good thing po na talagang bukod sa pagpapangalaga ng kalikasan at environment natin as a whole, tinitingnan din ito ng demo. So, aside from that po, mabalik ko dun sa ating MRF. Paano siya, isa kasi ito sa parang magandang feature talaga ng UP Demo na tinitingnan maski ng LGU, actually ng Barangay UP Campus. Paano po na may maintain ang MRF ng UP? Yung isa sa mga ano po no na pag-maintain ng MRF, yung daloy yung pasok at yung labas ng waste. Tsaka higit po sa lahat, mini-maintain po namin na sana lahat susunod pagdating sa MRF. Kasi ang mandato naman talaga ni MRF, dapat ipapasok mo siya, segregated at source na siya. So ito yung pinakamalaking challenging sa pag-maintain ng isang MRF. Kasi nga, katulad sa amin ni Miss Andito, hindi lang naman yan yung mga iniintindi namin admin kami, minsan director pa kami. Ayun, minsan pag wala ang boss kami, minsan kami yung mga supervisor ng aming staff. So all around po kami dito. Ang challenging is, yun nga po, hindi talaga nababantayan yung pagpasok ng mga waste. Then, yung attitude ng mga tao na syempre, mahirap din pasunurin talaga. Kasi nga, papalit-palit lang din naman ng tao sa ating campus, di ba? May gagraduate, may mag-enroll ulit,
Ganun din sa mga ano natin, residential. May magre-retired, may papalit, ganyan. So medyo challenging yung paulit-ulit ka talagang magtuturo. Kailangan tatsagain talaga namin yun. So ayun talaga yung ano sa amin na hindi namin talaga inaalis. So paulit-ulit din na nagtsatsaga din talaga kami magturo ng segregation at source. Then yung dito, ang challenging pa dito sa isa pag-ano ng maintain ng MRF. Sa ngayon kasi hirap kaming i-organize pa ng kasing ayos katulad ng Area 1 kasi yung ibang facility namin hindi talaga magamit na ano kasi medyo mga ano sira-sira na parang minana lang din kasi namin tong building na to. So kailangan pang i-repair. Kaya isa yun sa mga pangarap po namin na yung mga kailangan ng isang MRF maayos talaga para magkaroon tayo ng isang malinaw no na parang isang eskwelahan na paano pangalagaan yung pamamahala sa basura or kalikasan. Yun yung mga isa sa mga pangarap namin na maging ano ng isang MRF bilang isang demo. Yun yung maipakita. Yun po. Isa Ito ding naman way, no, ma'am, parang, yung isa pa naming way para i-maintain siya, we make sure na susundin lahat ng steps. Kung hindi siya mag-work, hahanap ka ng way para mag-work siya. Hindi yung babayaan na lang, hindi siya nag-work sa ibang tao, so hayaan natin yan, gawa tayo yan. Pero hindi, kailangan mag-isip ka ng way na, kunwari, sabihin natin, etong si area na to, pag kinolektahan mo, hindi siya segregated. Hindi natin siya kailangan, hindi natin siya dapat hayaan, okay lang, kolektahan mo na lang yan. So we have to make ways or find ways na maisabi sa kanila, mailabas sa kanila kung paano ba dapat talaga. Yung parang pwede memo, pwede ka magbigay ng pamphlet if ever, or pwedeng one-on-one ba? Gusto ba nilang ganon? Ayun, so kailangan talagang i-touch mo kung saan nagmumula yung problema bago ka mag-push through ulit. maganda po yun na ma'am, yung talagang aalamin kung saan yung root cause ng problema. Ang nagiging nangyayari kasi normally ma'am, yung sa mga ibang communities, kaya rin hindi nagiging effective yung mga ganitong effort nila is superficial yung kanilang solusyon. So, hindi na a-address kung ano talaga yung root cause kasi nga, nandun lang sila sa superficial lang na bahagi. Normally kasi ang problema talaga is yung um, perspective ng tao and yung attitude ng tao para maging sustainable yung isang programa. Lalo na para sa kalikasan. So, yung ito po sa ating demo, alam ko po alam mo yung mga nababasa po ako ng mga nakaraan na may mga programa, efforts po ang inyong tanggapan para po sa waste segregation. Pwede niyo po bang ikwento yung bagay at This year lang, 2022 last year, nag-start ang demo mag-offer ng kalakalikasan. Uy, di ako na, tongue twister siya eh. ng kalakalikasan, kung saan kami na mismo yung tumatao or naglalagay na kami ng tents kung saan pwede mag-drop off, magbenta ang mga taga-UP ng kanilang mga recyclables. Ito yung way kasi namin na, alam naman natin, mga empleyado kasi, more on empleyado and students ang nasa UP. So ito yung way namin para ma-reach out sa kanila na in-schedule talaga siya ng weekend kasi nga, wala silang time, di ba, during weekdays. Kung weekdays kami maglalagay nito, syempre, nasa offices sila. Hindi din nila magagawa ito. So, weekend, yan yung pinocus talaga ng demo na makapag-reach out sa kanila, sa kalikasan. Ito ay aming ginagawa once a month. Ang target namin is every third Saturday of the month. Ayan. Tapos, isa sa mga program namin is still continuous pa rin kami sa pagtanggap ng mga visitors, ng mga request tulad ng interviews, tulad ng mga visitors. Last week, tama ba Ate Rose? Last week, mga taga-LGU ng Eastern Samar, together with their mayor, ang pumunta. And may isa pa, anong mayor yun? Sinauna? Romblon. Mayor of Romblon. Same week, nandito rin sila for those interviews. And this coming weeks, maglalabas ulit kami ng memo
wherein we will be collecting last call para sa collection ng busted fluorescent lamps, yung mga mercury-containing lamps natin, yung hindi LED. Kasi happy kami na after years na nagkaroon na kami ng service provider na kokolekta sa mga BFLs na to or yung busted fluorescent lamps at matitreat na rin siya. Tuloy-tuloy na siya sa treatment. Hindi lang siya kolekta and then tapon. Collect and treat na siya. So, magka-call nga kami sa last collection. Ilalabas na namin yung memo within this week para sa last 2 weeks ng November ay collection na lamang ang gagawin kung may mga natitira pang mga BFL sa mga units and offices. Isa ring programa na coming ay, ano pa nga ba ito? Kung meron pa eh. Wait lang. Yung mga trainings po, Ayan. bago magtapos yung taon, makapagbigay tayo ulit ng training sa mga building administrator, janitorial, ayun. Yes, po yung kumbaga target namin. refresher sa kanila kasi yun naman talagang ginagawa namin before pandemic. Every year, twice a year pa nga, every SEM ginagawa siyang refresher sa mga BAs. Also sa mga dorms. I'm not sure kung ipagpapatuloy ito, kung itutuloy ba natin, Atros, dalawa lang tayo ulit. Kaya yan, kaya. Ayan, so minsan 2 dorms in one night, tig-isa kami ng dorm ni Miss Rose kapag ganyan. So, yun lang yung mga programa ng demo na tuloy-tuloy naming hinahain para sa community. Yun na po yung mga programa natin. And especially, isang nakita ko rin po na maganda sa sistema ng demo ay maski maliit po tayo in composition, pero ang kinikater po natin ay UP at hindi po tayo tumitigil na pagservisyohan ang komunidad ng UP considering na napakalaki po ng population ng UP and very diverse po ang ating mga residente. Meron po tayong empleyado, estudyante, meron din po tayong mga hindi po konektado sa UP pero parte po ng ating pamayanan. Pero patuloy pa rin pong sineserbisyo ng UP sa tulong ninyo. So, siguro hingi lang po ako ng final words kung parang tips po kung paano natin aatin yung isang maganda at maayos po na komunidad na nag-adhere po sa pagpapaganda ng ating kalikasan at kapaligiran. Ako na. Sige. Sa akin, tip, siguro maging masunurin and magsimula sa bahay. Kasi nga, tulad na sinasabi namin sa dorms, ang attitude ng isang tao or yung kung paano ka sa labas, nagsisimula siya sa bahay. If sa bahay pa lang, sinisimulan mo na mag-segregate, kahit bata yan, paglabas ng bahay, gagawin at gagawin niya yan. If sa bahay pa lang, maituruan mo yung anak mo na yung basura mo, itapon mo sa tamang lalagyan. Kapag wala kang makitang basurahan, ilagay mo sa bulsa o sa bag mo. Paglabas niyan, yun at pa rin ang gagawin niya. So, always start at home. Kasi nga, dadalhin mo siya sa labas. Yung mabuting gawa mo sa loob ng bahay mo, madadala mo siya kahit saan ka mapunta. Ako naman marami kasi yung yung realization ko lang, hindi lang for community, sa mga alam mo yun, sa mga leaders, yung mga gustong mag-projects ng about environment, sana palagi nilang titingnan yung sustainability ng project about kung yan man ay about environment. Kasi kapag nag-fail kasi, lalo na yung mga binubuo minsan na mga projects about yung, di ba, minsan magpapaipon ng mga plastic, tapos project ng ganito, ganyan, tapos ang ending hindi naman na-sustain. Ang nangyayari is parang ipapasa lang ulit lang din sa amin yung problema. So sana yung mga yung mga professor natin, yung mga kapag may project na related sa environment, palaging titingnan yung sustainability para walang sumasalo ng mga problema at the end. Yung mga ganun. Thank you po sa magandang points na yan. Actually, yung mga nabanggit niyo po, napapaloob po talaga siya sa development communication. Kasi dito po,
sa pag-address natin ng mga problema sa ating society, hindi po pwede na kung ano lang po yung nakikita natin. Kailangan po, kung ano po yung pinagmulan ng ating mga problema, yun po ang ating titingnan. At the same time, ika-capacitate din po natin yung mga tao na maging self-sustainable pagdating po sa mga programa. Hindi lang po natin sila parang, kunyari, for example, cleanup drive, isahang cleanup drive, hindi po siya Mm. sustainable kasi nalinis lang po ang isang lugar para sa isang araw. Not unless kung ipapalitan po natin or i-educate natin yung mga tao sa isang lugar na maging malinis sa kapaligiran, ano yung pros and cons ng mga ginagawa nila, might as well mababago po yung mentality nila tungkol dito. At sila na po mismo yung maglilinis ng kapaligiran instead Mm. of may maglilinis for them for a one Mm. cleanup drive na hindi siya sustainable at all. So, ayun lang po. Bali, maraming salamat po sa inyong oras and more power to UP Demo sa nawa po ay makamit ng inyong opisina ang inyong well-deserved na mga tauhan, mga equipment at suporta pa po galing po sa itaas ng UP. Yun lang po. Bali, maraming salamat po, Ma'am Rose, Ma'am Ann. Siguro po sa mga susunod na